magandang hapon po sa isa. Tayo po ay magsimula sa ating pagtitipon ngayong oras po na ito sa ating DP service. Sa ating pong pasimula ay magkaroon po tayo ng silent prayer. Ating ilapit ang ating mga sarili sa Panginoon sa paghahanda sa ating panahon. Purihin natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Tayo lahat, awit po tayo ng dalawang hymns. Manahin po natin sa hymn number 350. Sa awitin po na, "Is so sweet to trust in Jesus," ay sambahin natin ng Panginoon. 350, "Is so sweet to trust in Jesus." Is so sweet. Stop starting now, sing. It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know the state of Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for faith to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to trust Him in the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for faith to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him, precious Jesus, Savior, friend, and I know that He is with me, will be with into the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Bilang Panginoon, sunod natin 354. Leaning on the everlasting arms. 354. Okay, look it out, sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms.
on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord's so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Amen. Tayo po ay manatiling na tayo. Dalangin po tayo. Ang maraming Diyos, salamat sa biyaya ng mga awitin na nagbigay Panginoon ng kapulihan sa iyong banal na pangalan, maging kaaliwan at mensahe rin sa amin na iyong mga anak. Mga hymns, Panginoon, ay patuloy na nagbabahagi sa amin ng mga ginawa mo sa aming buhay. At patuloy kaming maasa sa patuloy na biyaya at kapangyarihan na sama-samang pananalangin at paglapit ngayong gabi sa iyong trono ng kabagang biyaya. Kami, Panginoon, ay iyong tuloy, ang isip, ang ibang sala na gano'n kami ay sa tabahin, Panginoon. Wala ko kami naglang sa aming paglapit ng gabi bilang sa iglesia, sa iyo, Panginoon, na nagpiling sa amin na kami ay tumawag sa iyo ng ilang kalagayan at ikaw ay tulungan, Panginoon. Kaya ngayong gabi, samahan niyo kami sa pagtitibong banal at patuloy na masihan ng biyaya at ng pagluhan ng aming pong pagtitibong para sa pamilya sa spiritual katotohanan. At ingatan din ang mga ibabanal ng kapatid na pagkakalaman sa iyong kahalikan. Salamat po ng marami. Ito kami ka namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Mabuhay po tayo. Sa ating pong mga announcement ngayong oras na ito, this coming Sunday, November 9, ang Flower for Jesus po ay magmula sa Manito Candy. Ang ating pong tagapagpili naman ng aming bilang ay ang ating kapatid na si Sister Helen and Sister Angela Langit. Ngayong prayer meeting, ang maawit po ay si Sister Rosel, si Tisha, si Tisha, Sister Tisha. At sa susunod naman ay si Sister Rosel. Okay, so then, ang ating pong mga activity na nalalapit this coming Sunday, pero pong Youth Generation for Christ Fellowship sa lugar po ng Baras, lugar naman sa Infantry Baptist Area. So, yan ay gawain ng mga kabataan dito sa Eastern Rizal. Eastern Rizal Ladies Fellowship ay meron pong pagtitipon sa isang Saturday pa. Di pa naman. So, next Saturday pa sa City on a Hill sa may lugar po ng Teresa. Yan. And continue to pray for the youth camp this December. Ay meron po 3 days camp na darating sa Rizal Electric House sa Halahala. Ito po ay 28, 29, 30.
ating mga activities na patuloy isama sa panalangin. Then, ang mga kapatid naman na magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong November, sa panakalas na ito si Sister Novi. Hindi ko alam kung meron pang mga magdiriwang sa buwan ito. So, kami nakalitaan tayo, mga kapatid natin. So, Sister Novi, lang ang nag-iisa, ayan, na magdiriwang ng kaarawan. Uwi na kami. Hindi kasi, June ang pangalan, kaya ano hindi maganda. Ako si Ate Gina, 17. Ayan, marami naman pala eh. Si Ella. Ngayon lang isip. November 16, si Brother Jude. Si Alay. Kasi Eli. Oo. Si Angela. Tuloy naman, 17. Tuloy, 17. Meron kang umabot. So, we thank the Lord dahil natapos ang ating gospel distribution. Maraming naipamigay na babasahin and ipag-pray natin patuloy na pag-kilos ng Diyos ay patuloy na gumawa sa buhay ng mga natigyan na babasahin bilang sa iba't ibang lugar mismo dito sa atin. At pinaniwala na may magandang layunin ng Panginoon sa mga tao na nakatanggap ng mga pamphlets po na ito. Ano po? So, purihin natin ang Diyos sa mga kaganapang po na yan. At ngayon po, ang ating patuloy na pagbabahagi naman ng mga totoo, ating memory verse or song sa ating ay aawit. Then, mag-ready kayo. Kayo po ay makawag. Mag-share po kayo ng alin dun sa tatlo na pwede niyo po ibahagi kayo. Okay. Ang akin pong awitin ay pamagat na Crown Him with Many Crowns. Crown Him with many crowns, the Lamb upon His throne. Our proudly handing untempered rose, oh, music God is soul. Awake my soul and sing, O King, who died for me, and hail Him as thy mastless King, through all eternity. I wrote a song, memory verse or testimony to Brother Paul. Siguro po sa akin, ang testimony na lang po. Ako po yung po nagkakasalamat sa Panginoon sa pagkakabang po ulit kanina sa akin para po ang testimony makalulog po ulit sa simbahan natin ang attend po kung ganun po. Salamat po sa pinya po sa distribution ng trucks. Salamat sa mga kalakasan na hindi sa bawat isa, sa biyaya po ng ating Panginoon. Salamat din po sa patuloy na kalakasan na binibigay sa akin ng Panginoon sa mga trabaho. Salamat po dahil itong maraming po, nagpapili po ako sa ibang isa sa mga agency. Medyo hindi ako ng problema yung mga kasama po ay sila po yung unang aalis, nag-medita na po yung mga kasama ko. Pero, malam ko kung ano ng mga nabasa ko rin po ako na matanggap at kung ano po yung bibigay sa akin ng Diyos na trabaho
opportunity na kumbaka sa salamat po dahil may mga bagong trabaho sa trabaho namin. Dahil po na dito, labas-labas po. Salamat sa mga hinigamit ng Panginoon doon. Dahil po mga things na hindi natin. Mamaya, babalik po ito kasi may gabi po kami. Project po kami yung natapos. Sa kalakasan naman po, sa pamilya namin. Salamat po sa biyaya na namin Panginoon na bibigay. Sa akin lahat po. Siguro po yung mga Bible verse na dyan. Genesis 1:1. In the beginning God created heaven and earth. God, salamat po sa nakilang pangalan ng Panginoon Jesus. I know the verse and the symbol po. Si Sister Win. Last week. Pagpalang atin po sa Bautista, testimony na po. Nagpapagpapasalamat ako sa Panginoon at patuloy yung kanyang paggabay sa bawat sa atin. Salamat sa Panginoon, sa family ko na nakikita ko pa. Kasi alam niyo po, mahirap talaga yung mga loved ones mo. Siyempre alam naman natin, dadating tayo sa kamatayan. So, minsan, huwag na natin yung malimbang-lig na masabi mo na mahal kita, gano'n. Salamat sa Panginoon at baka may mga tampukan sa pamilya, sa mga loob, pero ang Lord na nagbibigay sa akin ng patuloy na kalakasan para mabigyan tayo. Minsan yung temper natin. Salamat sa Panginoon at dati pa talagang yung matalak po ako, pero unti-unti ang Lord sabi siguro minsan may time na kailangan ko manahimik na lang. So salamat sa Panginoon sa prayer. Yun na lang po kasi ang magagawa ko yung ipanalangin sila. At hindi ko na po kumagahansak na po ako. Ang Lord na po ang bahalang kumilos, gumawa ng way. Alam ko God will make a way, sabi niya. Salamat sa Panginoon at patuloy tayong pinapaalala ng kanyang salita. Salamat din at patuloy na nagbibigay ba ako sa atin, nagiging encouragement sa atin. Salamat sa nagpapatuloy tayo sa kabila ng tayo may kanya-kanya pong pinagdadaan ng bawat isa. Personally, hindi ko po alam kung ano pong sa ngayon, kung ano yung mga pinagdadaanan, pero alam ng Lord. Salamat sa Panginoon at maging sa akin personal devotion. Salamat sa Panginoon na bago magmula ng mata, Lord, thank you. Tapos bago magkape, kailangan po mag-devotion muna tayo. Salamat sa Panginoon, salamat sa Holy Spirit, salamat sa patuloy na paggawa, pagkilos ng Banal na Spirit sa atin. At patuloy na tayo maging sa tinig ng Lord. Salamat sa Panginoon at patuloy na salamat din ako sa aking hinihinda ngayon. Umatake po uli ngayon ng aking paa. Pero salamat sa Lord at patuloy na siya nagbibigay sa akin ng kalakasan sa araw-araw. Salamat sa Panginoon at sa aking Bible reading na sa akin na po ako sa John. Tanawang matapos ko bago mag-December 31. At patuloy na hinili ko yung kauhawan ko sa salita ng Panginoon. Patuloy na talagang kumilos na hindi tayo tama rin. Alam naman natin pagka na tayo sa Bible reading, minsan ang ating tendency na tayo. So, iwasan ko yung katamaran sa salita ng Lord. At patuloy na makapag-share ng Ebanghelyo ng Panginoon. Sa Panginoon ko na ito po isa. Kay Kumaring Banji. Umalis ko kasi lahat ng Pasko. Patuloy na recovery sa akin. Kasi yung mga kayo na nililagay ko ng medicine sa walang katapaan. Pagka yun ko nang lalagay ko sa ito. Kailangan ko kahit may na kailangan ko umatod na hindi ko yung hindi kasi kailangan ko talagang ito kaya ang lahat hinihili sa buka. Kaya sabi ko,
Hindi pwede akong mag-absent. Isa kasi, namatay na ako yung talaga. Hindi dito basta. Pero gumagaan naman kayo mo pagkain. Pero hindi na nga ako. Kasi ako talaga. Malawak kasi hindi ko naman. Natatalo yung system ko. Kasi dito at naman paglalaban ko din ng gamot. Nakakapasalamat kayo kasi na ipuprovide yung ako ng medicine. Napapasalamat ako kayo sa babae at sa mga anak ko. Nagtatrabaho at pwede na ang pangalaman. Sabi ko nga, ayoko na may stress kasi ang stress na nakamatay. Kaya ako dito na anak, basta ako lang ako. Yung lang inanak ko ay niya, maging patient tayo sa araw-araw. Hindi na ako makalakasan ng araw-araw. Hindi na ako nagpapagod. I always wrote testimony and verse, new verse. At ito, kaya mo ba? Kakayan. Pinapubuhay na pagkakas ng Panginoon. Panginoon, nakaligtas. Hindi ko nakapagpasalamat sa Panginoon ng birthday ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na umabot ako ng 66 years ngayon. Papasalamat ako sa mga pagsubok na binibigay niyo sa akin, trial, at mga blessing na binibigay din niyo sa akin. Pinagpapasalamat ko. At napapasalamat din ako sa Panginoon. Maginawa ko lumakad ngayon. Kahit may sakit. Ang sakit, kayang tiisin. May natrelate ko akong bunot ngayon. Kaya lang, nakapakahirap. Mahirap lang nararamdaman ko. Nagtatayo ko. Sinigura. Pero, pinagalaban ko. Gawin ko ang umumatin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kahit ako nahihirapan, nakapagpatuloy pa sa kanya. Hindi ko nakakalimutan na pagsasapaan siya ay buhay niya. At talagang ito lang po akong karamdam ng aking sa mawala lang po ang hinawak talaga. Kaya nagpipis ako na kahit ako kinaramdam ng gano'n na yung pag-usap na siguro maghapon kahit kumain. Kasi kagamin na nga nag-type ako. Siguro, may purpose ko naman para ako magaling yung loob ko namin yung sa akin na talagang dinadalangin ko sa Panginoon na talagang
Parang naiklipat ito sa kunta. Psalm 21, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen. Panginoon Panginoon sa lahat ng ibahagi natin sa oras na ito na nagbigay ng patuloy na lakas at kapulihan sa Diyos sa kanyang biyaya. At ngayon po ay bago tayo makapakinig ng isang tanging bilang, atin munang basahin isang chapter sa Judges. Unang chapter sa Judges chapter 1. Nasa panibagong buka po tayo at ating Bible reading. Meron po itong 36 verses. Gaya ng dati, salitan tayo. Pagdating sa huli ay sabay-sabay. Judges chapter 1, verse 1. Ito ang salita ng Diyos. Now after the death of Joshua, it came to pass that the children of Israel asked the Lord, saying, Who shall go up for us against the Canaanites first, to fight against them? And Judah said unto Simeon, his brother, Come up with me into my lot, that we may fight against the Canaanites, and I likewise will go with thee into thy lot. So Simeon went with him. And Judah went up again to the Canaanites and the Perizzites and the Jordan, and they slew of them in Bezek and Tamar. And they found Adoni-Bezek and Bezek, and they fought against him, and they slew the Canaanites and the Perizzites. But Adoni-Bezek fled, and they pursued after him, and caught him, and cut off his house, and straight to it. And Adoni-Bezek said, 70 kings, having their tongues and their great cross cut off, gather their meat under my table, as I had done. So God had acquitted me, and he brought him to Jerusalem, and there he died. Now the children of Judah had fought against Jerusalem, and penetrated it, and taken its territories, and set the city on fire. And afterward, the children of Judah went down to fight against the Canaanites that dwelt in the mountain, and in the south, and in the valley. And Judah went against the Canaanites, the mountain road, the name of the Lord before was the Sarah. And from thence he went against the inhabitants of Debir, and the name of Debir before was Kirjath-Sepher. And God said, He has seen the day just Sepher, and take it, give you And Othniel, the son of Kenaz, Caleb's younger brother, took it, and he gave him Achsah, his daughter, to wife. And it came to pass when she came to him, that he moved him to ask her after him. And she fled from her house, and Caleb said unto her, What wilt thou? And she said unto him, Give me a blessing, for thou hast given me the south land. Give me also springs of water. And Caleb gave her the upper springs and the nether springs. And the children of Canaan, his father-in-law, went up out of the city of Pamphis with the children of Judah into the wilderness of Israel, which lieth in the south of Aram. And they lived and dwelt among them. And Judah went with Simeon his brother, and they slew the Canaanites that inhabited Shepha, and utterly destroyed it, and the name of the city was called Hormah. Also Judah And the Lord was with Judah, and he drove out the inhabitants of the mountain, but could not drive out the inhabitants of the valley.
because they had chariots of iron. And the children of Benjamin did not drive out the Jebusites that inhabited Jerusalem, but the Jebusites dwelled with the children of Benjamin in Jerusalem unto this day. And the house of Joseph And the house of Joseph sent to describe Bethel. Now the name of the city before was Luz. and spies were went down of the city, and they said unto him, Show us the entrance into the city, and we will show you the entrance. And when he showed them the entrance into the city, they smote the city with the edge of the sword, but they let go the man and all his family. And the man went into the land of the Hittites, and built a city, although he made her houses, which is the name of Neither did Manasseh drive out the inhabitants of Bethshan and her towns, nor Taanach and her towns, nor the inhabitants of Dor and her towns, nor the inhabitants of Ibleam and her towns, nor the inhabitants of Megiddo and her towns, but the Canaanites who dwell in that land. And came passages of strong, and they put Ananias and did not utterly drive them out. Neither did Ephraim drive out the Canaanites that dwelt in Gezer, but the Canaanites dwelt in Gezer among them. Neither did Zebulun drive out the inhabitants of Bethlehem, nor the inhabitants of Nahor, but the Canaanites dwelt among them, and became tributaries. Neither did Asher drive out the inhabitants of Akko, nor the inhabitants of Sidon, nor of Alab, nor of Akzi, nor of Elba, nor of Aki, nor of Rehob. But the Asherites dwelt among the Canaanites, the Bethlehem and Dan, for they were driven out. Neither did Naphtali drive out the inhabitants of Bethshemesh, nor the inhabitants of Bethhanan, but he dwelt among the Canaanites, the inhabitants of the land. Nevertheless, the inhabitants of Bethshemesh and of Bethhanan became tributaries unto them. And the Amorites were children of Dan and mountain, for they would suffer them to come out of the valley. But the Amorites who dwell in Mount Peres in Aijalon and in Sha'al-Dim, yet the hand of the house of Joseph prevailed, so that they became tributaries. Altogether, verse 36. And the house of the Amorites was from the going up to Akrabim, from the rock and Akbar. Tayo manalangin. O Diyos namin Ama, salamat po sa mayamang kasaysayan sa panahon ng mga Israelita sa kabila ng kamatayan ng isang leader, Joshua. Patuloy, Panginoon, na layunin mo ay naganap at nagkaroon, Panginoon, ng biyaya pa rin sa panahon ng mga judges. Kaya salamat po na kailanman, Panginoon, ay hindi ka nagkulang at hindi ka nagpabaya sa iyong mga hinirang sa kanilang kalagayan. Kaya kami, bilang iyong mga itinuring na anak sa panahon ito ay napakalaking privilege, Panginoon, na makita namin yung mga bagay kung paano mo ipinagkakatiwala ang mga ipinangako mo sa amin na kung saan ay hasod po ng kapatawaran at kaligtasan, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Kaya sa pagkakataon ito, huwag kaming bigyan ng patnubay sa kabuuan, Panginoon, ng pagbasa sa lapunan Judges. At tunay, Panginoon, ng mga aral na nakapaloob sa mga chapters na aming pagdadaanan ay magsilbing paalaala sa amin kung paano mo sinasagawa ang iyong takatan sa buhay ng bawat isa sa bawat generasyon na dumaraan, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po at patuloy na
mga mananampalataya ay maging matatag at patuloy na nagkakaroon ng naisip Panginoon na purihin at sambahin ka habang kami ay malulukan. Salamat po ng marami. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. O kung na tayo, ating pong pakinggan isang tanging bilang na mula sa ating kapatid, Sister Tricia, bago ang salita. Sa mapagpala, gabi ko sa bawat isa. Una ko sa magkakasiman mo na ako. Ang unang sa kapaslang ako sa Panginoon sa privilege na makaawit ko sa harap na epitapos. Although medyo malat at dalawang kasimutan na medyo ba siya para i-fulfill or bigyan ako ng kalakasan o makaawit sa kanya. Dahil napakasalamat mo sa Panginoon na lagi siya nga dyan sa pagkukunan nila sa kasiyahan or walang privilege kung may pasubok na nalaman ko na may Panginoon ako sa buhay ko na nagdagabay sa akin, nagtutulong sa akin, may tamang landas, nagtulad niyo makatanong ko kung ano kung dapat or ano ba dapat nila dapat na mag-ulit. And yung kakantahan ko is pinamagat na siyang ang panahon na lapit na. This is a reminder na malapit na ang pagdating ng Panginoon and kailangan natin maghanda at na maghanda sa pagdating niya sa buong pinagbalang pagkakay sa kanya sa pagsunod sa kanya. And yun, nawa kumabas po kayo sa araw.
Purihin ng Diyos sa biyaya ng awitin na nagpaalala sa atin ng karapat-dapat na excitement, maghanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. At yan ang isa sa pinaka-inaantay-antay ng church, the coming of the Lord Jesus Christ. Ang tanong ay, yan tayo kahanda bilang Kristiyano. Ngayong oras na ito, ating pong pagpatuloy ang series of preaching sa aklat po ng 1 Peter chapter 2. Tayo po tayong lahat. Nais ko pong ibahagi ang mensahe ng Panginoon simula sa verse 4 hanggang 12. 1 Peter chapter 2, verses 4 to 12. Ating pong basahin ng salitan hanggang sa makarating tayo sa verse 12. Kung nakita nila, pangunahan kayo sa verse 4, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. To whom coming as unto a living stone, disallowed in need of men, but chosen of God and precious. Wherefore also it is contained in the Scripture, Behold, I lay in Zion chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Unto you therefore which believe he is precious, but unto them which speak vigilant, and a stone which the builder disallowed, the same is made the head of the corner. And the stone of stumbling and the rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. Here are the consideration of royal priesthood and holy nation, a peculiar people, that we should show forth our grace testimony, who have told you all our gladness, into this marvelous light. Which in time past were not the people, but are now the people of God, which have not obtained mercy, but now have obtained mercy. Verily, beloved, I beseech you, as strangers, pilgrims, abstain from pleasure lusts, which war against the soul. Having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Dahil po ay nanalangin. O Diyos namin salamat sa napakayaman na salita na amin pong mapag-aaralan sa oras na ito. Kami ay hindi kagalaan na magsalo-salo sa pagkaling iyong inihanda. At patuloy, Panginoon, na bigyan kami ng paunuan ng pagkaalam sa pamamagitan po ng patnubay ng iyong banal na Espiritu. At sa oras na ito, Panginoon, nawa ang sentro ng aming pong atensyon ay nakalaan sa iyo na siyang mangusap sa amin. Kasihan mo ng biyaya yung kapagsalita. May bahagi ko ng marapat ang minanais mo ayon sa talata aming binas. Salamat po na marami. Ito ang kanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makabulan po tayo. Last Sunday ay naibahagi po sa atin yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kung bakit ganoon na lang na bilang isang mananampalataya ay magkaroon tayo ng matinding pagnanais sa paglago bilang isang iniligtas ng ating Panginoon. Sapagkat yung layunin ay hindi lang ito para sa atin, kundi ang layunin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ngayong gabi, sa mensahe na ating pong mapagsasaluhan, nais ko po na bigyan ng title ang message ngayong gabi ng Panginoon na may tema o kapagat na Jesus Christ, our great cornerstone. Jesus Christ, our great cornerstone. Sa isang bahagi ng ating binasa kanina, mahalaga sa kanila
kanila yung templo. Sa pagsamba sa panahon noon, merong tinatawag na lugar kung saan sila nagtitipon ng mga Israelita ay hiniram para mag-worship sa Jerusalem. Yun naman mga ibang lahi ay meron silang lugar sa Samaria. No? Pero sa Jerusalem, yung templo ay itinayo upang doon sila magkaisa bilang isang nasyon na hiniram ng Diyos sa pananampagan. Ngunit sa panahon na si Kristo ay dumating, kung naaalala nyo noong panahon na siya malapit ng ipako, sabi niya ay itong templo ito na masisira ay itatayo ko pagka lipas na 3 araw. Hindi na naman intindihan sapagkat ang kanilang nasa isip ay yung physical temple ng Jerusalem. Sabi niya, ang tagal na ginawa ito tapos sisirain mo lang ng gano'n. Na hindi nila nakita na ang kanilang tunay na kalagayan ay nasa estado ng pagiging bulag sa katotohanan sa panahon yun, na sinasabi ng Panginoon ay yung kanyang katawan. Diba? Yung kanyang katawan bilang isang panunukang bato o yung cornerstone. Ang cornerstone po sa pagtatayo ng isang bahay o gusali ay siya yung pinakauna. Ang tawag dito pundasyon. Itatayo mo yung pundasyon kung saan mo isisentro yung tibay ng isang struktura. Pag nagtayo ka ng cornerstone, yun yung nagdadala ng lahat ng tibay ng buong gusali. Yun yung cornerstone. At naalala nyo na merong pag-usap si Peter kay Jesus Christ, binanggit yung word na rock. Diba? Ako ang bato. At ikaw, Pedro, yung small stone. Pag kinumpara natin ng Matthew chapter 18 na binabanggit ito, pinasok ni Apostle Peter, yung kung ano yung sinabi sa kanya ng Panginoon patungkol doon sa position ng isang Kristiyano sa harapan ng haliging bato. At makikita natin na dinamit dito yung lively stones doon sa verse number 5. Ang tinutukoy dito ng Panginoon, kung ang Israel ay tumitingin sa physical temple, yung templo ng Jerusalem, sabi niya, ngayon, ang mga mananampalataya ay scattered, kalat. Pero alam niyo ba na bagaman kayo ay kalat, nananatili ang inyong katawan ay templo. At sinasabi niya na bilang ako ang nagtayo, kasi sabi ng Panginoon, I am the chief cornerstone. Ako ang head of the church. Walang iba na nag-start ng church to be ang Panginoon. So, pag may mga tao na nagsasabi na sila nagsimula ng gawain yun, ay hindi yun sa Panginoon. Ang tunay na sa Panginoon ay siya yung nagkaraan. Siya yung panlukang bato. So, nung ito ay itinayo, hindi po ito gamit yung mga bricks na ginagamit nila noon. Nung tinayo ng Diyos yung kanyang gusali, ang mga parte nito ay buhay na bato. Ang tinutukoy dyan na lively stones ay tayo. Ang church ay hindi building. Ang church ay mga tao na niligtas ng Panginoon. At siya yung sentro nung gusalin yun. Kung tumatayo yun na matibay, hindi nasisira, hindi nawawasak, alisisitan, hindi na kayo masakin. Kasi yung chief cornerstone, walang iba kundi yung may lalang ng lahat ay sa aklat ng Kolosas. So pagsinin natin na napakaganda ng tinutukoy sa mga talatang ito kung paano natin tignan yung ating buhay bilang isa sa mga merong bagong identity. Pinapahalagahan dito yung ating bagong identity. Ng ating pagkakilanggan ngayon, hindi mga patay na bato. Kasi di ba meron mga patay na bato?
Pero meron din tinatawag sa ating panahon na buhay na bato. Hindi mo, paano mo ba matukoy ngayon yung buhay sa patay? Sabi nila, sabi nila ng observe, yun daw buhay na bato, lumalaki. Nagbabago yung science. Hindi ko alam, pero ano yan mag-aaral yan ng mga archaeologists, di ba? Sabi nila, meron daw talagang mga bato na sinusukat daw nila yan taon-taon at talagang nag-expand, lumalaki yung bato. Ang tawag nila doon ay buhay na bato. O sa iba naman, kinubuhay yun sa mga ilog at ginagawang magandang pangkuskus ng katawan. Pero hindi ko alam yung pinaka-detalye doon, pero merong patay na bato at merong buhay na bato. So yung tinutukoy dito ng Panginoon ay tayo. Kaya doon sa verse number 4, balikan natin ang ating talagang binasa. To whom kami, saan sila lumalapit? Lumapit sila doon sa kanilang Master, Christ. When Christ is lifted up, He will draw all men to Him. Nang sila'y inilapit niya sa Diyos, sa pamamagitan niya, sabi ito, as unto a living stone disallowed. Bakit disallowed? Ang mga hentil ng panahon noon hindi pwede sumamba sa Diyos. Pero ang Panginoon ay iniligtas yung mga hentil na ito, sama tayo, yung disallowed naging allowed. Di ba? Nagkaroon tayo ng bagong identity, indeed of men, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Kaya tayo mga precious stones. O mga halihiyas. Alam niyo ba mga kapatid na yung value ng gamit, sombrero. Bumili ka na sa paras, maraming sombrero, mura lang. Pero kung pumunta ka sa museo, at ang nandun yung sombrero ni Jose Rizal, mahal yun. Kasi, ginamit ng isang bayani. Nung tayo wala na yung Kristo, wala tayong kwenta. Pero nung naging bahagi tayo ng haligi, na ang pundasyon na yung Panginoon, naging makabuluhan tayo. Kaya kung iisipin yung buhay mo na walang kabuluhan, minsan parang nagbumukmuk ka, na parang tila baga wala kang kwenta. Ang isang pananampalataya, binigyan ng Panginoon ng halaga. At yung halaga na yan ay ang kanyang pagkapili sa atin, sa ating kalagayan, bilang isang makasalanan na ngayon ay nakasumpong ng kabag at biyaya ng Panginoon. Kaya sa unang bahagi ng ating mensahe, yung unang point is, we are partakers of the divine nature. We are partakers of the divine nature. Kaya nasabi ng parang, be holy, Panginoon, hindi naman po banal. Di ba? Kasi parang magiging kabanalan sa atin tayo ay mga tao na laging lubog sa kasalanan. Ang buhay natin ay dilim. Bakit? Sapagkat nagulog tayo sa kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala sapagkat binuhay kita. Mula sa patay, binuhay kita para maging isang living stone. At sabi nito, verse number 5, ye also as lively stones are built up a spiritual house. Na itong spiritual house na ito ay ang church ng Panginoon. So bilang isang church ng Panginoon, partakers na tayo ng divine nature. Yung nature dati na unholy, meron ng holiness because of Christ. Kaya sinasabi din ni Apostle Peter, bagaman tayo ay dati hindi ganon, pero dahil kay Kristo, tayo ay naging banal. Ang sabi niya ay holy priesthood. Kasi noon na makalapit lang sa templo at makapag-serve sa templo, mga pari na binanal. Pero wala na yun ngayon sa Israel. Inilipat na ng Panginoon sa kanyang iglesia, ang church. Bagaman hindi natin inaalis na meron pa rin sa panahon ng mga Israelita, meron pa rin silang priest sa panahon ngayon. Kasi covenant nila yan sa Diyos. Pero ngayon sa ating iglesia, ang tawag sa atin ay mga saserdote ng Panginoon. Meron na ibang nature to offer up spiritual
spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Wherefore, so dahil meron tayong bagong identity, also, it is contained in the Scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone. Makita natin yan sa Isaiah. Elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. That is our great assurance. Hindi ka na mapapahiya sa bandang huli. Kasi bakit? You are already partakers of the divine nature of Christ. Yung identity ni Yesu Cristo, naging identity natin. At ngayon bilang isang buhay na bato, tayo naging buhay sapagkat ang panunungkan ng ating gusali ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng pagbangon ni Yesu Cristo mula sa kamatayan. Diba? Nung na-resurrect siya, kasama din tayo na-resurrect. Kaya tayo may buhay sa pananampalataya, hindi mga patay na sumasamba. Hindi tayo sumasamba sa patay na Diyos. Hindi tayo naglilingkod na walang buhay. Naglilingkod tayong buhay. Ang tawag sa atin, living sacrifice. Ang sakripisyo nun pinapatay bago i-offer. Ang sakripisyo ngayon, binuhay bago i-offer. Ang tawag doon, living stones. Yun yung bagong identity natin. Precious. Kaya kapag umuwi tayo sa langit, ang tawag sa atin, precious. Diba? Pag namatay, ano sabi sa Psalms? Precious in the sight of the Lord is the death of the saint. Why precious? Because they are already in Christ Jesus. Yung identity natin na dati walang kabuluhan, meron na ngayon. Kasi tayo ay nakay Jesu Cristo na. Amen? Kaya sabi ni Peter, Apostle Peter, tingnan niyo yung buhay niyo sa ganitong paraan sapagkat ang ating buhay ay nagkaroon ng pakikiisa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Yesu Cristo at tayo inisa ni Cristo sa Diyos. Dati araw-araw ang galing ng Diyos ay nasa akin. Pero ngayon yung quote ng Panginoon, wala na. Kasi ibinigay na yung peace offering. Sino yung peace offering? Hindi tayo. Ang peace offering si Christ. Sapagkat yung galit ng Panginoon sa tao, sabi ng Panginoon sa krus, nung siya pinako, naganap na. It is finished. Bayad na, binayaran ko. Di ba? Kaya sa buhay natin, tayo naging ganap sa pamamagitan ng may-ari ng gusali na walang iba kundi ang Panginoon, Yesu Cristo. And we are partakers of His divine nature. Pangalawa, verses 7 to 9. Verses 7 to 9. Unto you therefore, which believe, He is precious. Bakit? Sapagkat yung mga hindi mananampalataya, wala talaga malaga sa kanila ang Panginoon. Di ba? Sa Israel nga, si Kristo hindi kinikilala na Diyos. Yun yung kanilang pananaw sa panahon ito. At makikita natin na maraming tao ngayon, wala lang ang Panginoon sa kanilang buhay. Mas kinuuna nila ang hindi sa Panginoon. Bakit? Anong sabi ng aklat? Sa panulat ni Apostle Paul, ang grace ng Panginoon, ang gospel sa atin, ano yung gospel sa atin? Power of God. Ano ang gospel sa unbeliever? Foolishness. Diba? Ang gospel sa unbeliever, foolishness. Kaya nung bigyan kami ng babasa nito sa may cemetery, sabi nung isa, pipilitin mo ba na kunin di ba? Sige po, libre po ito, wala po itong bali, wala tayo libre, tatanggihan pa, libre ito. Sabi ng isa, kunin mo na, baka may nakaipit na 1,000. Di ba? Binigyan mo libre mo kasi, ang nasa isip niya 1,000 nakaipit. Kasi bakit wala lang sa kanila yun Yung gospel ng papel, hindi natin lang. Wala sa kanila ang Panginoon. Pero sa atin na nasa Panginoon, iba yung ating pananaw. Ganun ba tayo? O wala lang sa atin ang Panginoon? Mayroon po na sabihin mo, Kristiyan ka, pero wala lang sa iyo ang Panginoon. Dapat priority natin ang Panginoon. Amen? So number 1 is, we are partakers of the divine nature. Pangalawa, we are proclaimers of God's praise.
We are proclaimers of God's praise. Kaya sabi doon, sa verse number 8, and a stone of stumbling and a rock of offense, even to them which stumble at the word. Di ba talagang nakikisod sila eh. Kaya pag pinangalan yung word of God, masakit, hindi nila matanggap. Kaya sabi nga ng mga Israelita, ang talas ng mga manalita dito. Di ba? Hindi mo matanggap. Kasi yun ang sinasabi sa kanila ng Panginoon. Ang sabi doon, at the word, being disobedient, hindi mga sumusunod. Kaya ang totoong Kristiyano, makikita mo sumusunod yan kasi bakit? Proclaimers of God's praise yan eh. Living sacrifice ka na ngayon. Ang buhay mo ngayon, pinoproklama yung kapurihan ng Diyos. Hindi yung kapurihan ng ating sarili, yung kapurihan ng ating Panginoon. Whereunto also they were appointed. Yung word na they are appointed, makikita natin sa prophecy na talagang dadating yung time na yung Israel, i-reject nila si Christ at mag-open yung gospel sa atin ng mga Gentiles. Inilaan sila doon para yung opening ng gospel makarating sa atin sa dispensation ng ating Panginoon. At doon sa point na yun, sa ating biyayang na tamasa, verse number 9, ito na, but ye are a chosen generation. Mga piniling henerasyon, royal priesthood. Ang loyalty noon sa Israel lang. Pag hindi ka Israelite, ano ka? Cast out ka. Di ba? Cast away ka. Pero dito na, ikay na kay Kristo, ang tawag sa iyo ngayon, royal priesthood. Yung royalty nasa atin dahil ni Kristo. So ngayon, sabi niya, dahil tayo ay royal priesthood, holy nation, peculiar people, sabi nito, that we should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. So ngayon, dahil ito na tayo, we are proclaimers of God's praise now. Nung ikaw ay binago ng Panginoon, yung buhay mo ngayon ang ating masarap na samyo. Kaya every time na makikita ka ng Panginoon sa worship, ano bang gathering na makita ka ng Panginoon, nalulugod ang Diyos. Pero hindi nalulugod ang Diyos kung wala ka. Kasi ang offering natin, hindi po yung perang dinadala natin. Ang totoong offering natin, yung katawan natin. Kaya sabi dun sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies. Yung katawan. Kasi ino-offer natin ngayon sa Panginoon, yung katawan na kanyang nilinis ng kanyang banal na dugo. So ngayon, bilang isang mananampalataya, gusto ng Panginoon, lahat ng gagawin natin, magbibigay ng honor sa Diyos. Kaya nga di ba yung kumakanta, binabanggit nila, ay sa Panginoon na papuri. Kasi pwede kang purihin ng tao eh. Pwede kang maging entertainer eh. Di ba? Kaya kapag ikay tunay na worshiper ng Panginoon, wala kang ibang nasa isip. Lahat ng gagawin mo, whatsoever you do it to the Lord and not to man. Gawin mo sa Panginoon. Kasi ang dapat na malugod, Panginoon sa iyong buhay. So bilang isang Kristiyano ngayon, ito tayo, mga buhay na bato, kay Kristo, na siyang palunukan, siya yung cornerstone. Ngayon ang gusto ng Panginoon, lahat ng mga nakapabit doon sa parte ng spiritual house, nagbibigay ng glory sa Diyos. Merong parte doon sa templo ng Jerusalem, ang tawag beautiful. Doon inapal po yung lumpo. Mababasa niya sa bukas. The beautiful gate, yung beautiful, kasi daw ay napakaganda daw talaga nung haligi, nung porch na yun, yung pasukan na yun. Beautiful. Tayo mga mananampalataya, dati nun ang tingin sa atin ng Diyos, mga pangit. Tayo mga pangit. Dahil sa kasalanan, pangit na buhay. Lahat ng kapangitan na sa atin. Pero alam niyo ba, dahil tayo ay partakers ng divine nature ni Christ, tayo ng mga pangit ay nagmukha ng magaganda sa paningin ng Diyos. Bakit magaganda? Sapagkat tayo ngayon ay nilikha ni Kristo para sa kanyang kapurihan. Di ba?
yung buhay na hindi maganda, gumanda. Hindi dahil sa anumang ginawa natin, kundi gumanda yung ating katayuan dahil kay Yesu Cristo. Amen? Kaya tayo, nakapalapit tayo, nakapag-worship tayo. Bakit? Kasi tayo ay proclaimers of God's praise. So every time we move, kung saan tayo mag-stay, remember, pinaganda ka ng Diyos para sa Kanyang katuluhan. Amen? Kaya pag magbibigay ka sa Diyos, ibigay mo yung maganda, hindi yung bulong. Ito, meron daw 10 baboy. Ito sabi niya 10, yung 10% kasi isa sa Panginoon. Yung pinakapayat yung pinili. Ito, taba akin. Lahat ng mataba sa kanya yung 10% yung pinakapayat. Ano niyo po, hindi po ganun ang tinuro ng Biblia sa atin. Pag mag-o-offer ka sa Panginoon, pili yung pinaka-the best. Di ba? Mag-offer ka sa Panginoon, tingnan mo pinaka-the best. Hindi yung binibigay ko sa Panginoon. Kasi bakit? Binigay niya yung pinaka-the best eh. Ano yung binigay niya? Isinakripisyo niya yung buhay niya para sa atin. Hindi ba siya karapat-dapat para magsakripisyo naman tayo para sa Kanya? Kaya pag naglingkod ka, minsan masakit, sakripisyo nga eh. Minsan mahirap, sakripisyo nga eh. Pero bakit mo nagagawa? Kasi inayos ka ng Panginoon. At ginawa ka ng karapat-dapat para magbigay ng kapurihan sa Kanya. Amen? Last. Verses 10 to 12. Which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. Having your conversation, your life, honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Number 3 and last, we are positioned to live in the light. We are positioned to live in the light. Ang Kristiyano, namumuhay na sa liwanag, hindi na sa dilim. Amen? Kaya ang sabi ay tinugot sa dilim. Kaya sabi ni Peter ngayon, kung dati hindi tayo tinuturing na people of God, mga people of God na tayo. Kasi nag-shine si Christ sa life natin. Kaya meron Matthew 5:16, let your light so shine before men. Sa panahon ito, mahirap sa kanila. Kasi ang ginagawang sulo, yung mismo sila, sinusulog sila. Sa panahon ito, mahirap sa kanila kasi yung mga tao, tinuturo sila na sila isumulog sa Roma. Yun yung tinuro kasi ni Nero. Kaya ang tingin sa kanila ng mga ibang tao, nung panahon yung mga Kristiyano, mga walang Diyos yan. Bakit? Kasi hindi sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi sila naniniwala sa Diyos na pagano. Kaya sa kanila, tingin sa kanila, ateista. Mga masasamang tao. Pero sabi ng Apostle Peter sa kanila, tandaan nyo, ipinosisyon kayo ng Panginoon bilang kanyang liwanag. Huwag kayo mamuhay sa kasalanan. Mamuhay kayo bilang estranghero, layuan niyo yung mga pita ng laman. No? Yung mga gusto ng mga laman, makalamang bahagi ng buhay natin ay tanggihan natin. Bakit? Yan ay patuloy na nakikipaglaban, which war against the soul. Patuloy na dinudumisan yung kabangalan ni Yesu Cristo. Kaya kung bilang isang Kristiyano, dapat marunong kang say no. Diba? Pag merong inalok sa'yo, huwag ka lang sugab ng sugab. Katulad ng sinabi ko dati. Kasi baka yung sinasabi sa'yo, pain pala. Huwag kang sugab ng sugab. Say no. Kung hindi magbibigay ng glory yan sa Panginoon,
Huwag mo yung tanggapin. Kasi pinosisyon ka ng Panginoon para maging ilaw sa kanila na nasa dilim. Para balang araw, makita nila yung liwanag na nasa iyo at sila rin ay magpuri sa Panginoong Diyos. So bilang mga mananampalataya, tayo yung mga honest people, hindi mga dishonest. Diba? Kristiyano ka na ka, sinungaling ka pa. Nakalungkot naman yan. Diba? Ang Kristiyano, may trademark yan. Anong trademark ng Kristiyano? Malagay nyo. Honesty lang ba? Yun dahil. Diba? Kasi yung wala namang iba na holiness ni Christ, pwede rin sila maging honest eh. Kasi ginagawa nila yun for their own sake. Pero tayo, di ba? Ginagawa natin yung mga bagay na alam natin tama kasi hindi na naman na tayo ng Panginoon. At kung hindi natin gagawin yung tama, tatamaan tayo. Si Lord. Gusto mo magtamaan ni Lord? Mga kapatid, mahirap kung tamaan ni Lord, baka tanggalin ng Lord yung kalusugan mo. Kaya gawin ng Diyos sa isang hilap yan, pag hindi ka maging tapat, nasa kakalalapi sa Panginoon, gamitin mo ako. Kasi dinali ka na ng Lord eh. Saka mo maalala si Lord. Kaya habang dito pa tayo, ilakas pa tayo, alalahanin natin mga kapatid, na tayo ay mga estranghero. At habang tayo namumuhay bilang estranghero sa lugar na ating pinaroonan, makita nawa ng mga, ang tawag nito, Hentil ang nilagay. Having your conversation, verse 12, honest among the Gentiles. Yung Gentile dyan ay ang believing people. Maging honest yung buhay natin. Nakakitaan tayo ng buhay na karapat-dapat sa Panginoon. Kumusta po? Sa lugar ng tahanan mo, nakikita ka nila sa Kristo. Sa iyong pananalita, o murahan ng murahan. No? Patungan, di ba mga kapatid? Tapos na tayo sa ganang klase ng buhay. And we need to get right with God. Hindi na tayo sa mga gawain na hindi nakakapagbigay ng lulog sa Diyos. Dati na kung mahilig ka sa disco, hindi ka na mahilig sa disco ngayon dapat. Kung mahilig ka dati sa mga bisyo, hindi ka na mahilig ngayon sa mga bisyo. Kung mahilig ka dati sa mga sugal, hindi ka na dapat mahilig sa sugal. Kasi bakit? Hindi yun naging isang tanglaw. Yun ay bahagi ng dilim. Alam mo natin yung pinatawag na dilim sa liwanag. Tayo ay tinawag para mamuhay sa liwanag. Kasama ng tunay na liwanag, walang iba kundi ang Panginoon Yesu Cristo. Kaya sabi doon sa aklat ng Matthew, pag maglalagay ka ng ilawan, karaniwan daw din pinaglalagay ng ilawan sa mataas. Kaya mga landmarks, di ba, nasa taas yan ng bundok. Iniilawan nila yung mga mariners para ilindog sa tamang landas na, kasi may mga highway din pala yan sa dagat. Ilid nila yan. Kung nasa ilalim yan, ng bundok, wala. Ang Kristiyano, inangat ng Diyos. Huwag mo ba ang Kristiyano? Inangat ka sa Panginoon para maging liwanag. Iba yung standard mo sa kanila. Kung sila ito ka. Amen? Huwag kang nilegal sa kanila kasi hinangat ka ng Panginoon. Ipinosisyon ka ng Panginoon para maging liwanag ni Kristo sa kanilang mga buhay. Sapagkat sa Kristo ang ating liwanag. So, ang church, ang haligi, munahing haligi si Kristo. At tayo ay partakers. Tayo ay proclaimers at tayo ay position para magbigay ng kabulihan sa Panginoon. So mga kapatid sa kanilang palataya, patuloy natin ilampanan yung pagkakalagay sa atin ng Panginoon sa spiritual house bilang mga buhay na tabo. Hindi tayo mga patay na tabo. Tayo ay mga buhay na tabo sa pamamagitan ni Jesus. Tayo po. Kinalangin Diyos ng kapamilihan sa lahat. Lord, salamat po sa napakayamang salita na yung pinagkatiwala sa amin, sa
Salamat sa inaya na kami ay makapagtipon ngayong araw po ng Miyerkules. Sama-sama din po na magdulog ng panalangin bilang yung Holy Priesthood. Salamat po sapagkat pwede na kami mag-offer ng prayer sa throne of grace dahil po ginawa ko kami karapat-dapat sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Salamat po sa privilege na yan. Narito kami, patuloy kami sasamba sa iyo, patnubayan kami hanggang sa matapos ang aming pagtitipong banal sa ganito, maging sa ibang mga churches na nasa katotohanan. Yung aming panalangin naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so kunin natin yung ating prayer cards. Lalapit tayo ngayon sa trono ng Panginoon at ilalapit sa Diyos ang pasasalamat natin at ang ating mga kahilingan. So, sa oras na ito ay i-grab natin yung privilege. Sabi nila, pag 60 ka na, 20% discount ka na. Meron ka ng privilege. Sa Kristiyano, pag wala kang 20% discount, may privilege ka ng tawag yan, prayer. Amen? Diba? Hindi lahat ng tao tinatanggap ng Panginoon yung panalangin. Pasalamatan natin ang Diyos, tinatanggap ng Diyos yung panalangin natin dahil kay Kristo. Amen? So, i-grab natin ito ngayon kami. Natin pinapit sa Panginoon ng makalitin. Ano po? So, yung mga nakuha po ninyo ay yan po yung ating panalangin. Sa mga nasa live streaming, pakisama niyo po sa prayer ng church, mga PDPs ng church, at yung patuloy na gospel na may palabanan sa biyaya ng Panginoon sa mga nasa live streaming. Meron din kayong prayer time. Okay? So, natin na po natin yung Thanksgiving. Thanksgiving, natapos na exam, no? Exam po ba yun? Oo, no? Word exam ng okay, pamangkin natin. Salamat sa Lord. No? Salamat din sa Lord. Yung Sister Selden ay Thanksgiving na rin. Na-approve na rin yung kanyang pinag-grade. Thanksgiving din sa natapos na gawain, no? Dito sa atin. Sa mission. Okay, next. Thanksgiving. Ano ba tayo naalala? Na nagsipagpasalamat. Ayan, gospel trust distribution. Salamat sa thousands na mga pamphlets na ibahagi na nawa ay patuloy na makasuko sila ng kaligtasan sa Panginoon Jesus. Thanksgiving, yung mga pinagalingan ng Lord sa karamdaman. At ngayon ay okay na makiramdam. Kaya may mga misakit tayo tayong kapatid. Okay, balikan natin sa Thanksgiving. Sunod natin yung ating pong sick brethren. Sino po ang may sakit na mga kapatiran sa nakuha ng sick? Kasi Glo, sakit. Ano po si Joy, may sakit. Si Joy. Sa nakuha si Sister Joy, Sister Glo. Sino pa ba may sakit? Si Ate Winnie. Ate Winnie. Sino pa po ay, sa may sakit si Mami, si mother ko, si Mami Carmelita, si Pastor Aya, si Sister Audrey. Ako si mga kasasabi ko sa mga sister ko. Tatay at nanay ko. Tatay at nanay ko. Viral na influenza. So, ilapit tayo. Dalasin natin ang ating immune system. Vitamins po kayo. Okay? So, sino ba ang may sakit? Naalala na yung mga panalangin natin. Kuya Michael Senior. Michael Senior. Si Sister Selden. Okay? Nasa live stream, maglagay na kayo ng pangalan. Okay? Nagkaroon natin yung sa ating sync. Puntahan natin yung ating sa health request. Sino po ang nakakuha ng health request? Health request. Sino ang nakakuha? Makicheck nyo nga po sa cards po nito. Health request. Kayo po. Wala sa akin. Sino sa akin? Wala health request. Wala
Ate Nibel. Alam mo naman yung mga dating televigas natin. Palagay nila si Kuya Alex Escalante. Alex Escalante. Si Sister Christine Perez. Ako din. Okay. Sunod po natin yung special prayer request. Sa one special prayer request, yung San Guillermo Lot and Building. No? San Guillermo Lot and Building. Tapos, yung po Christmas evangelistic dito, tsaka sa SG, itong December, yung preparation. Sama ko yan sa special prayer request. Others, pakasama rin pala sa special prayer request yung aming Traveling Mercy tomorrow night. Papuntang Daegu. Yan namin yung bukas ng sama sa... Okay. Others po, sino po merong prayer request na gusto i-isama sa panalangin personal. Okay. Okay. So, pray natin. Kasama sa prayer. Okay na ako ng ayos. Dito ba po? Mga meron po tayong personal na gusto ng pag-pray. Kasama sa prayer. Okay. We're only natin mga big brethren. Pagbuhan ng passport. Mga prayer request nila. Special prayer request din po sa din yung family na Sister Kelly. Yeah. Tsaka Kelly family. Kelly family. Yes, oo. Yung victim sa Cebu Pino na bagyo. Tapos, sama na rin natin sa special prayer request yung bagyo na super typhoon yaw na tatama sa Luzon. So, okay natin na ay lulis na pwede na gamit sa atin. Malakas daw yung kasama natin sa Luzon. Okay? So, kung wala na po dyan ay job seeker. Sa nakapunan ng job seeker, si Sister Abby, si Sister Joy, Sister Twinkle, Brother Harvey, and Sister Switzel, Brother Grant. Brother Grant. Okay? So, yun po yung mga job seeker po natin. Next, yung ating pong nasa cars na mga iba. Transport na tayo. Transport na tayo. 4, 8, 10, 12, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30 sa akin sa live stream. 30, 30, Unspoken nyo daw. 30, 30. Sa number ng unspoken prayer request, 30 po na unspoken. 30 yan. Okay, so tayo lahat. At awitin po natin yung God answers prayer. Tapos mananalangin po tayo. God answers prayer. God answers prayer in the morning. God answers prayer unto God answers prayer in the evening. So keep your hearts in truth.
Piliin ng Panginoon, salamat sa sama-sama pananalangin, kayo po tayo lahat. At imuglapit ang ating kaloob sa oras na ito sa ating Panginoon. Kaya din maraming salamat sa lahat ng blessing, kapag-iwala sa amin, even sa financial na spiritual na aming buhay. Thank you, Lord, sa tuloy na pagkakaroon ng lakas, ng kalungan sa paggawa. Salamat sa iyong pakatan, kailanman ay hindi mo kami pinapabayaan. Ingatan ng nagawa, maraming sila ng blessing sa mga trabaho kung saan mo sila ilagay. At hindi po sila na maging missionary sa mga Lord, meron sila makilala ng iba kung ano ang tunay na kahalagahan ng pagiging namin ng pagiging ng Kristo. Salamat din po sa opportunity na makapagbigay, makapag-worship to the in-honor namin at in-embrace namin kaya sa amin po mga alok sa gabi ito. Patuloy po pagkalain, bless na para sa Baptist Church. Ito pa ako ng patuloy na dalangin ng ilang nagkakala sa pagkalain. Amen. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Tayo po ay bukas na panalangin. O Diyos namin Ama, salamat sa iyong saganang biyaya sa pagiging banal ng araw ng Miyerkules. Salamat sa makakabilang ito, yung ginako upang magiging mahalaga sa pagiging banal. Tayo ang patuloy na magiging ang pagpapala sa kanilang mga buhay. Ulangin po Diyos sa aming pong pag-iwalay na nagaling. Kapatid po namin ang patuloy na pag-ibig at biyaya sa iyong presensya na kung saan ay pinagsalot sa amin sa pagkaliko, sa aming paglabas ay pag-iingat Panginoon sa mga kapatid na uwipas sa mga malalayong lugar. Bigyan sila ng proteksyon sa daan at makasama ang kanilang mga kasabuhay na may patuloy na kagalakan. Salamat na marami at dalangin din namin sa mga churches pa na hindi pa tapos sa kanilang prayer meeting. Patuloy mo kung pagkalain ng mga gawain. Pupuri ka natin at mga sa lahat ng bagay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Nagkakain ng Panginoon sa pag-ibig.